Hello mga ka-legit Dover Cuts! Panibagong updates po tayo kung saan gaano nga ba katotoo na ang tape bulagta ay hanggang October 30 na lang ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Of course, before anything else, nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cuts po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagsubaybay at panonood sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayong araw nga ay ito nga yung ilan sa mga pangyayari kahapon po dito po sa pagdinig ng kaso, no? Yung nag-rep ng ang Tape Incorporated po, nag-present po sila ng third witness in TVJ injunction hearing about Eat Bulaga. The Television and Production Exponent Incorporated tape producer of noontime show Eat Bulaga presented its third witness in a hearing for a case filed by Tita Soto, Big Soto, and Joey De Leon, also known as TBJ, and Jenny Pere against the company and the GMA network. The Marikina Regional Trial Court Branch 273 held another hearing on September 21 on the application for the issuance of preliminary injunction in a copyright infringement and unfair competition case filed by TBJ and Pere. So kahapon po ay napanood po natin na kung saan ito pong si Miss Malu Chowa Pagar ay sumulpot dito po sa korte sa Marikina Regional Trial Court dahil inaasahan po natin na tumalikod na siya dahil sabi niya kinumpirm niya na hindi na siya magte-testify pero meron pa na siyang personal na rason kung bakit po talagang nag-testify siya. He said na nag-testify siya hindi para kalabanin ang TBJ kung hindi sasabihin niya lang daw di umano kung ano po yung alam niyang totoo. So which means hindi po siya part ng TBJ, hindi rin siya part ng tape. Kung ano man po yung kanyang sasabihin is base po yun sa kanyang personal knowledge. Ibig sabihin lang nun, ayaw pong sirain kasi ni Miss Malu Chowa Pagar yung relationship niya with both parties kasi nakasama niya yan for the longest time Kaso nga lang medyo masakit ng support talaga ng TBJ dahil tinuring po nilang parang kapatid yan at talagang parang kumbaga magkakadugtong na po yung kanila mga puso daran pong atindi yung kaganda ng relationship po nila. Kaya marami talaga ang nasyak nung sumulpot po si Miss Malu. And at the same time, katulad po ng napag-usapan po is nagsalita na rin yung legal counsel po ng nito pong TBJ patungkol po dito sa issue na ito. 30 days pa. Ito nga po yung kanyang statement, panoorin natin. September 29 pa yung formal offer of exhibits. So siguro mga 30 days, mga October. So sa ang video po na ating napanood, it was courtesy by Models of Manila, kung saan po ito pong ito pong legal counsel di umano nito pong TBJ ay nag-present at nagsabi that this coming October 29 ay lalabas na po yung resulta. Kasi po yung FNL nilang case, magaling po yung strategy na ito ay nibuko pagdating po dito. Kasi ang gusto po mangyari ng TBJ na habang sila ay nagsisesyon, habang pinag-uusapan pa po patungkol po dun sa trademark ng Eat Bulaga, ay gusto po ng kampo ng TBJ na magkaroon ng restraining order kung saan ipapatigil po muna nilang ipagamit sa tape yung titulong Eat Bulaga habang ito po ay pinoproseso sa korte. Kasi nga parang ang nangyayari kasi habang pinoproseso nila yun, ginagamit ng tape yung titulo without the permission of yung creator, diba? So medyo offensive po yun sa part ng TBJ. Yun nga yung nilalaban nila And according po doon po sa attorney po ng TBJ is nilalaban nila yon. This coming October 29 ay magkakaroon na po ng tinatawag na resulta yung kanilang writ of injunction, yung kanila pong case file against the tape. Ang masakit lang kasi, yun nga, ginagamit nila yun kahit na pinoproseso pa, parang sinasabi nila na kanila yun. And at the same time, umamin din po itong si Mr. Romeo Halusho Sr. habang siya po ay nagkakaroon ng cross-examination. Kaya Tony Buko, inamin niya na nagsumulat ang IPO dito po sa kanila, dito po sa kanya, na sinasabing hindi pa po na-aaprubahan yung, parang ownership ng trademark dito po sa tape.
So, ang inaantay po kasi nilang resulta ngayon is yung cancellation letter na ginawa ni Master Henry Joey De Leon dun po sa registration na ginawa ng TIP. So, ibig sabihin pala, hindi nila dinidisclose sa public na nare-receive silang letter coming from the IPO. Grabe talaga, no? So, nakakainis lang talaga na isipin na ganun talaga sila maglaro. Pero yung na-honor sa kanila, sinasabi nila, binigyan sila ng another 10 years contract ng IPO. Yun talagang pinamidya pa ng GMA. Talagang na-headline pa. Pero yung sulat, lumabas mismo sa bibig ni Mr. Romeo Haloso Sr. So, yun po ang isa sa mga matibay na ebidensya na pwedeng gamitin para po magkaroon ng tinatawag na restraining order. So, dahil dyan, para po hindi tayo ma-high blood, no, sa mga kasinungalingan itong mga taong ito, mag-react na lang po tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol po dito sa updates po na to dahil talaga namang medyo nakakabigat sa puso, no, na may mga ganitong klase ng tao. Alam niyo po ba na in-interview din ng isa sa mga vloggers po, no, itong si Atty. Maggie. Sinabi po ni Atty. Maggie na hindi raw di umano totoo na ito pong Tape Bulagta ay nanunugi na. Hindi raw totoo na magbabawas sila ng host. Samantalang headline po yan. Lahat po ng social media platform pinag-uusapan yan. Dahil Tape na po mismo ang nagsalita dun sa isa sa mga news sa Abante, Remate, Philippine Daily Inquirer, lahat na ata ng mga news online. Yan po ang declaration. It only means kaya ka nagtatanggal o nagkakaroon ng salit-salit ang mga host dahil nagbabawas ka sa ginagastos. Aminin man nila't hindi, mas malaki pa rin ang inilalabas nila araw-araw kaysa sa mga pumapasok na revenue. Yun yung isang bagay na hindi nila ma-admit sa publiko. Ay nako, mag-react na nga lang tayo. Sabi ni Nowelski, kahit ano pa ang papeles ipapakita ng Tape Incorporated bilang ebidensya, bahala na ang korte dyan. Basta sinabi na ng TVJ noon nagsimula ang 8 Bulaga 1979 at pumasok itong tape ng 1981 lang. True! Diba? Ito po yung talagang basihan eh. At yun yung mga bagay na dapat ipakita po, no? Yun yung mga ebidensya na ibinibigay po, which means na talagang prior sa pagpasok sa eksena ng Tape Incorporated sa buhay ng TVJ at ng 8 Bulaga na yan, diba? Kaso nga lang, hindi masyadong na-emphasize ganyan, parang ang ino-honor, parang tinitignan lang nila at pag pinagpipilitan itong si Atty. Maggie na ginawa daw ang Itbulaga dahil empleyado nila ang TVJ. Yun ang lagi nilang sinasabi na bagay na dapat nilang patunayan sa korte. So talagang masasabi mong mahaba-haba kaya kailangan talaga itong TRO mangyari na to. Sabi naman po ni Leon Mundo, di ba Romeo Halosos ay convicted blank? Dapat ba yan paniwalaan? Totoo po yan, convicted po siya at nahatulan siya ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Kaso nga lang, nung nanalo po, ito pong si dating President Gloria na kasi sinuportahan ng mga Halosos yan eh. So bilang kapalit, binigyan niya ng parol. Sabi ni Tida Mateo 966, ang lubid ay ginagamit sa leg ng kalabaw o kambing at among iba't ibang hype sa probinsya, lalo na sa mga bukid at ginagamit din sa kasal, simbolo ng pagtatali sa kanilang pamamahalan. Kaya anong masama sa lubid? Oo nga, diba? Alam mo matatalino talaga ang mga netizen, no? Kaso lang, talagang yung mga iba kasi bobo mag-isip, ina-incorporate agad sa alam nyo na, diba? Ayun agad ang naiisip nila eh. Ginagawa nila ng mali siya yung sinabi ni Boss Joey, ni Master Henyo. Ay nako! So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest update. Salamat po sa panonood. God bless everyone.